Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsa'y binabahira ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa subdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pabukulan ng habat at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos na... Ayan, hello, a blessed evening, joyful evening po sa bawat sa atin, and nagbabalik po ang inyong pong lingkod para po sa ating Real Life Issues Podcast, no, under Global Harvest Goshen Ministry. Purihin po ang Diyos at ating tutuloy po ngayon ang ating naudlot na series about Glorious Destiny series, no po. At ngayong gabi po ay ating tutuloy yung part 3, and then yung last part ay bukas part 4 by God's grace. So samahan po ninyo po ako, no po, sa ating pong pasimula. Let us just offer to God, mag-alay po tayo ng papurit pagsamba sa Panginoon, po. Samahan niyo po ako to praise the Lord, to worship the Lord, and to bless His name, ano po, sa ating pong buhay. Hallelujah. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, kapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan
pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa may galak, may saya, hallelujah, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, amen, may sayaw, yes Lord, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaya't ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos na sa awitin po na yan na atin pong inawit. Papuring pagsambat at salamat sa ating Panginoon. May galak, may saya, no? May tuwa sa piling ng Diyos. Yan, sabi nga nakanta, sa kabila ng maraming mga pagsubok sa buhay po natin, maraming mga hamon, ay patuloy pa rin po tayo na magkakaroon ng galak, saya. Saan? Sa tuwa sa Diyos. Amen, hallelujah. Sa Diyos po natin hanapin ang galak at saya, tuwa sa ating puso. Amen. So muli po, a blessed evening, yan. Blessed, joyful, and glorious, victorious evening po sa bawat sa atin. At muli po nagbabalik po ang inyong lingkod, yan, from my 3-day tour, no, sa Aklan, no, para mag-assist at tulungan ng ating mga kababayan po doon sa Aklan para po sa relief relief operation po. Salamat po sa Diyos at nagamit tayo ng Panginoon para makapagbigay, no, ng konting mga relief sa ating mga kapatiran. Almost 243 families ano po ang ating pong nabigyan po doon through the leadership ng Global Harvest Methodist Church, no, GMC. So salamat po sa Panginoon sa gabi pong ito. Yan po, hello, hi, hello everyone. At shout out po sa bawat sa atin. Pupurihin po ang Diyos na tayong muli po ay nagbabalik para po sa ating Global Harvest Goshen Ministry podcast. So ngayon pong gabi, katulad po na sinabi ko po kanina, itutuloy po natin yung part 3 and bukas yung part 4, the final
yung ating pinag-uusapang Glorious Destiny Series Part 3 po ngayon. So yung ating pong topic, Episode 3 for tonight ay Walking in Your Destiny. Yan po yung ating pag-uusapan, ano po? Walking in Your Destiny. So ngayon po ay sabi ko nga po ay mahalaga itong ating pinag-uusapan. We're going deeper, no po. We're going deeper dito po sa ating pinag-uusapan about glorious destiny, no. Kasi alam mo, destiny po is not sabi ko nga automatic. Hindi ito parang instant noodles na luto agad, sabi nga nila. Destiny is a journey with God. Ayan po ang totoo. At sa episode po na ito, ano po, ay let's talk about what it really means to walk in your destiny. Yan po yung pag-uusapan natin. Ano po, what it really means to walk in your destiny. Alam niyo po yung walking in your destiny, parang college life or tinatawag nating career journey. Ano po, hindi kaagad nagiging engineer, doctor, or successful professional sa isang araw lang. Tama po? Dumadaan ka muna sa mga tinatawag nating classes, quizzes, projects, even failures, at sleepless nights. Minsan parang walang progress, pero every assignment you finish, every exam you pass, every small discipline you practice, lahat ng iyon po ay tinatawag ng parte po ng ating journey. Tama po? So, ganun din po sa destiny natin kay Lord, no po? Hindi siya agad nagpo-promote sa atin sa malaking purpose kung hindi pa tayo faithful sa maliit. Ibig sabihin, yung daily prayer mo, honesty sa trabaho, respeto sa parents, o pagsunod sa maliit na bagay, lahat ng iyon po ay natawag nating stepping stones na po, papunta po sa tinatawag nating glorious destiny na inihanda niya para po sa atin. So yung ating anchor text for tonight na po ay makikita po natin yan po sa Proverbs chapter 16 verse 9 sa New International Version. Sabi po doon, we can make our plans but the Lord determines our steps, Proverbs 16 verse 9. At sabi nga po diyan sa Proverbs 16:9, walking in your destiny means surrendering your direction to God's divine guidance. So minsan gusto nating planuhin lahat, saan tayo pupunta, anong career ang tatahakin, sino ang makakasama natin sa buhay, o kung paano aayos yung ating future. Alam niyo yun, normal lang yun, kasi gusto nating tawag natin may direction ang ating buhay, ating family, even our ministry. Pero paalala po ng Proverbs 16:9, kahit anong plano po natin, ang Diyos pa rin po ang may final say. Amen? Ang ibig sabihin ng the Lord determines our steps ay siya po ang nagtatakda ng tamang landas ng buhay natin, ng ating pamilya, ng ating future, even our ministries. Maaring iba sa inaasahan mo ang direksyon niya, pero tatandaan po natin, God sees the bigger picture. Yan po. Kung minsan may mga delay, detour, o disappointment sa buhay, pero lahat po yan ay parte ng kanyang perfect plan, para sa iyo. Okay? So, tina-transition lang tayo of just a preparation, sa mga detour, delay, or disappointment ng ating buhay, ng ating future, ng ating mga plano at ministry. Kaya alam niyo po, walking in your destiny means surrendering your direction to God's divine guidance. Yan po yung ibig sabihin ng walking in your destiny, means surrendering your direction to God's divine guidance. Amen? Hindi po ito about sa kung gaano kagaling kang magplano, kundi kung gaano ka handang sumunod sa plano po niya, Kaya kapag
Pag hinayaan mong siya po ang manguna, aba, alam nyo, makakarating ka sa lugar kung saan kaniya talaga nilaan sa iyong destiny. No? Hindi po natin pinag-uusapan po dito kung anong age tayo. Pastor, matanda na ako, may edad na ako, mahina na ako, o may dami nating mga alibay. Pero parang hindi ko naman yata nakikita ang God's divine guidance. Hindi po. Now, walking in your destiny means surrendering your direction to God's divine guidance. No matter anong situation ka, anong status ka sa buhay mo. So, tingnan natin, ano po, at least meron po tayong 3 principles dito sa ating pag-uusapan about walking in your destiny. Number 1, destiny is a journey, ano po, not an event. Alright? So, that's number 1. Destiny is a journey, not an event. Ibig sabihin, many people think na alam niyo po yun, ang destiny po ay isang big break or isang malaking moment lang. Pero the truth is, ang totoo po, is destiny is not just about reaching one moment. It's about, the process of walking with God daily. Yan, no? Look at Joseph's story. Tingnan natin po yung storya ni Joseph the Dreamer, no? Sa Bible, sa Genesis chapter 37 to 41, medyo mahaba, ano? Diyan po sa account o storya ni Joseph sa Genesis 37 verse 41, he was given a dream by God. Kaya tinawag po siyang Joseph the Dreamer. Pero bago po siya nakarating sa palace, dumaan muna siya sa pit, no? Sa slavery, sa prison, at hindi madali, pero lahat ng iyon ay bahagi ng tinatawag nating training ground ni Lord para po sa preparation ni Lord para sa Kanya. Kaya alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, baka nasa pit season ka ngayon, o nasa prison season ka ngayon. Parang walang pag-asa. O maybe nasa isang pagkakataon na hindi parang nakakulong sa mga pagsubok. Pero remember na po, every step, no, kahit mahirap, is preparing you or transitioning you for your destiny. So, alam niyo po, gusto nating instant results, di ba? Instant promotion, instant success, instant answered prayer. Pero po, sa plano po ng Diyos, alam niyo po, destiny is not a one-time event. Yan, kundi isang journey nga po na step by step, gradual, sabi nga nila. One day at a time, sabi nga doon sa kanta. Kung gusto mo makarating sa glorious destiny mo, ay kailangan mong magtiwala sa proseso po ng Diyos. Amen? Every season, alam nyo ho, has a purpose. Yung pit, yung prison, at yung palace moments ng buhay mo, katulad ni Joseph, lahat po yan ay parte ng training ni Lord. May purpose si Lord. Yan, no? Kaya huwag kang mainip. Kung hindi pa nangyayari ang mga pangarap mo, mga panalangin mo, instead of asking, Lord, kailan? Lord, kailan? Start asking, Lord, ano po ang tinuturo mo po sa akin ngayon? So, this week, ano ang ating practical step dito sa ating principle number 1, destiny is a journey, not an event. This week, imbis na mag-focus sa dulo ng journey, i-celebrate mo yung maliit na progress na binibigay ng Diyos araw-araw, kahit simpleng obedience, kahit simpleng answered prayer. Tandaan po, the process is just as important as the destination. Kaya kung destiny is a journey, not an event, anong small step ang pwede mong gawin this week? Yan po yung challenge question ko sa iyo, no? Ano yung pwede mong gawin this week para lumapit ka sa plano ng Diyos sa buhay mo? Is it starting your day with prayer, forgiving someone, or saying yes sa isang opportunity na inihanda niya? So that's number 1. Principle number 2, about walking in your destiny. Keys to walking in your destiny. Ano ba yung mga susi para lakaran natin ang mga nais ng Diyos para sa ganda ng Diyos? May ilang susi tayo. Number 1 is faith. Ayan, faith, pananampalataya. Trusting God, na po, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Hebrews 11:1 says, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So, number 2, keys to walking in your destiny, obedience. Yan, hindi sapat na
maniwala ka lang, kailangan din sundin ang utos ng Diyos, no? Jesus said in John 14:15, if you love me, sabi doon, keep my commands. And then number 3, perseverance, no? Huwag sumuko kahit maraming trials, huwag susuko, huwag aatras, huwag mag-give up. James chapter 1 verse 12 tells us, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life. Amen? So number 4, keys to walking your destiny is prayer and dependence, no? Hindi kaya sa sariling effort, hindi pwedeng human effort. Philippians chapter 4 verse 6 to 7, sabi ko, remind us to pray in everything. So kapatid, kaibigan, mga kababayan, walking in destiny means living by these principles daily. So ano po ang ating practical step, no? Sa ating principle number 1 na keys to walking your destiny. This week, pumili ka ng isang area sa buhay mo kung saan nahihirapan kang maging consistent, no? Faith, obedience, perseverance, o prayer. Tapos, i-commit mo kay Lord na gagawin mo ang first step para palakasin iyon. Halimbawa, kung hirap ka sa obedience, sundin mo ang isang bagay na matagal mo nang dinidelay. Yan po. So ano po ang ating challenge question sa ito po sa principle number 1. Sa 4 na susi, faith, obedience, perseverance, at prayer, alin po dito ang pinaka-challenge para sa iyo ngayon? At anong practical step ang pwede mong simulan ngayong linggo para lumakad ka closer sa destiny, glorious destiny na binigay ng Diyos? Okay, so ang ating principle number 3, ayan, ay daily choices lead to destiny. That's number 3, no? Daily choices lead to destiny. Alam kadalasan iniisip natin na destiny is about big decisions lang. Pero the truth is, ano po yung katotohanan? Your destiny is shaped by your small daily choices. Ano po? Halimbawa, si Daniel, no, is a great example sa Bible. Before he faced the lion's den, he was already faithful in small things. Diba? Praying 3 times a day. Kaya nung dumating ang malaking test sa kanya, handa na siya, no? Nai-prepare na siya ng Lord. Kaya question para sa atin, what choices are you making today? Are they leading you closer to God's plan or farther away? Ayan, no? So madaling isipin po na destiny is all about one big moment. Pero po ang totoo, ganyan po kaibigan, kapatid, kababayan, ang future mo ay hinuhubog po ng mga maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw. Kaya kung paano ka nagre-respond sa temptations, paano ka nagde-decide sa relationships, paano mo ginagamit ang oras at resources mo, alam nyo, lahat ng yun po ay naglalagay ng direksyon, preparation, transition sa buhay mo. Kaya po, look at Daniel, no? Look at Daniel again. Hindi siya nagiging faithful lang sa malaking test sa lion's den, di ba? Bago iyon, alam nyo, araw-araw siyang nananalangin 3 beses pa nga. Yung daily choice niya to honor God, prepared him or transition him for his glorious destiny. Kaya, ano po yung practical step natin? This principle number 3 about daily choices lead to destiny. This week, kapatid, kaibigan, mga kababayan, pili ka ng isang daily habit na pwedeng maglapit sa iyo sa destiny mo, like consistent prayer time, pagbabasa ng Bible kahit ilang verses, or practicing forgiveness. Yan, tandaan, sabi ko nga po, small steps of obedience today prepare you or transition you for the big moments tomorrow. Kaya po ang challenge question sa atin dito sa principle number 3, kung ang future mo, kapatid, kaibigan, kababayan, ay hinuhubog ng mga daily choices mo, anong isang habit
or decision ang kailangan mong baguhin o simulan ngayon para magdala sa'yo closer to God's glorious destiny for your life. So that's for tonight, no, sa atin pong third part ng ating Glorious Destiny series, Walking in Your Destiny. Sige po, tayo po ay manalangin na po at kayo po ay panalangin, ating mga listeners and viewers, even sa mga manonood ng replay po na ito. Let us pray, manalangin po tayo. Let's just come before the presence of the Lord, to the very throne of God. No, na alam niya ang buhay natin, alam niya ang mga challenges natin, even our mga heartaches, yan, mga disappointments in life. So, alam niyo po, ang pinakamabuti po natin gawin palagi sa mga hamon ng buhay natin, let's just humble ourselves before the very throne of God and let us unload, no, i-surrender natin sa Kanya ang ating mga buhay, ang ating mga panalangin, and let us expect that God will work in a very special way. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Let us pray. Thank you, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, for reminding us tonight that destiny, our glorious destiny, is a journey, and help us to live by faith, obedience, perseverance, and prayer. Strengthen us, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, para wag sumuko kahit po mahirap ang mga situations, hamon ng aming buhay. So we trust that you are guiding every step, your God-given destiny sa buhay po ng bawat sa. Lord, I pray sa bawat mga listeners, sa mga viewers, even po sa manonood ng replay ng podcast po na ito, Lord God, I pray to each of them, kilala mo sila, Panginoon, we entrust to you ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga prayer, ang kanilang mga petition request before you. I pray, Lord, na magkaroon po sila ng expectation and excitement na ang aming mga dalangin kahilingan by your grace and by your mercy, O Lord, nangako ka, sinabi mo, you will never leave us nor forsake us. Salamat po sapagkat sa iyong mga pangako, doon lagi kami na nagkakaroon ng kalakasan, even in the midst of difficulties, problems in life, mga hamon sa aming buhay. We will put our trust in you. Pipiliin po namin, Lord, na magtiwala po sa inyo. Pipiliin po namin, Panginoon, na mahalin ka, paglingkuran ka, pasalamatan ka, at purihin ka, Panginoon, sa kabila ng mga hamon sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father, for you are so good. You're faithful God. You're awesome God. You're a great God, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami every day, Lord God, our Jehovah Ra, our good shepherd, to lead us, guide us, direct us, and empower us, O Lord, through your Holy Spirit, upang lahat ng aming mga hamon sa buhay ay ma-overcome po namin po, because you are our victory. Amen? Sapagkat sinabi mo, if God is before us, who can be against us? So Lord, we are victorious because we have Jesus sa aming buhay. Salamat, Panginoon. I pray about sa amin po, kung may karamdaman ka, kapatid, ano bang karamdaman mo, physically, spiritually, financially, relationally, in the name of Jesus, receive your healing right now. In the name of Jesus, I command healing right now to you. Now, healing be upon you. Flow your healing. Receive your healing, restoration, and strength, and full recovery sa buhay mo, sa pamilya mo. Lord, thank you. You are our Jehovah Rapha, our healer. Thank you, Jesus, sapagkat we speak your great name, Jehovah Jireh. You are our provider. Kayo ang Diyos ng kasapatan. Kayo ang Diyos na tapat, mabuti sa lahat ng aming pangailangan. Send, O Lord, send, O God, our destiny helper, para po yung lahat ng aming mga pangailangan araw-araw. Kayo po ang Diyos na
magpapadala ng aming mga destiny helper, Lord. We also, God, lift up to you ang aming mga kababayan na affected survivors ng mga bagyo at mga lindol, especially in Aklan, in Cebu, and the rest of our nation. O God, be with them, Lord. I pray, Lord, na ang national and local governments, NGOs, individuals, even churches, and wealthy people will respond immediately para makaagapay, makatulong, Panginoon, magbigay ng mga bagay para pangailangan po ng aming mga kababayan. So Lord God, we lift up also to you ang aming bansang Pilipinas. Everything is in your hand, even po may mga problems, issues na kinakaharap ang aming bansang Pilipinas. O God, we lift them up to you, ang aming gobyerno, ang aming mga leaders, O Lord, and we pray that every Filipino, O Lord God, will humble before you, na magtiwala, manalangin, magsisi, at magpakumbaba sa iyong harapan. So Lord, we declare a glorious destiny for your beloved nation, Philippines. This is your nation, this is your people, O Lord, that because we believe, we declare that Philippines is for Jesus. Philippines for Jesus. Lord, we declare that your glorious destiny awaits, preparing and transitioning this our beloved nation. So we declare, O God, by your grace and by your mercy, in your time, make Philippines a glorious one, Panginoon, sa kanyang buhay. At bawat mga Pilipino, Panginoon, sa nangyayaring ito, magkaroon po ng tunay na pagsisisi, pagpakumbaba, sumampalataya po sa inyo at magtiwala po sa inyo. So Lord, this is our prayer, this is our declaration, in the mighty name, in the sweetest name, our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. So now, brothers and sisters in Christ, as you walk toward your destiny, may God give you the strength to be faithful in each step of the way. May the grace of Christ, the love of the Father, and the power of the Holy Spirit be with you as you continue to walk the path He has prepared for you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. So again, maraming salamat. Thank you for tuning in to our episode 3 of the Glorious Destiny series. Walking in your destiny. Yan. So don't forget to share this with someone who needs encouragements. Kita-kits ulit po tayo susunod bukas by God's grace as episode, final episode as we talk about episode 5, Destiny and Eternity. Yan po yung pag-uusapan natin bukas. So shalom and God bless.